Amen. Sinong nandito nung last week? Nabubulol ako ng konti. Sinong nandito last Friday? Amen. Ano yung topic natin last Friday? Not my will, but yours. Amen. So, isa sa pinakamagandang i-follow up lang natin 'yon. Pero karugtong tong message natin, isa sa follow up natin doon, tandaan natin palagi yung word na willingness. Willing tayo. Sa Tagalog, ang tawag sa willing, ang ibig sabihin ng willing sa Tagalog ay kusang loob. Amen? Sa ano man yung ginagawa natin, sabi nga ni Ate Patricia kanina sa intro, whatever you do, do it for the glory of God. Pero lagyan natin ng merong willingness. Yung kusang loob galing sa atin mismo, galing sa sarili natin. Pag lahat kasi galing sa kusang loob natin, lahat yan magaan, masarap, walang hindi mahirap. Pero tingnan nyo kapag pilit na pilit, parang ang hirap-hirap gumalaw, ang hirap-hirap gumising, no? Pero pag tinignan mo, halimbawa, duty ka sa umaga, tapos willing ka, kasi alam mo, sahod na. Ay, gigising ka na, aga-aga mo nun, kahit wala pang almusal, excited ka, no? Pero kapag halimbawa, parang alam mo na ang dami mong trabaho, parang nawawala yung willingness mo, pag gising mo, parang hirap-hirap. Ganon din kay Lord. Kailangan i-set natin yung mind natin na gawin natin yung mga bagay para kay Lord willingly. Amen? Alam niyo si Jesus Christ, when He offered His life, hindi siya itinulak lang. Hindi siya yung parang itinulak lang na He is willing and able. Hindi siya napilitan. Sino dito yung napipilitan ngayong hapon? Wala, ano? Pwede bang natin yung electric fan? Kasi yung buhok ko na nagsaside sa kabila. Diyan lang pala kayo tatawa. Kanina, yak-yak kayo sa worship. Pero alam nyo, as I was saying, si Jesus Christ, hindi siya itinulak. Willing siya. Binigay niya ang kanyang buhay. Willingly. Sabi sa John 10:18, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." And when we think of it, because we are studying about the purpose, yung purpose natin. Sa purpose natin, saan ka dadalhin ng willingness mo? Saan ka dadalhin ng obedience mo? Walang ibang pagdadalhan yung obedience and willingness mo, kundi yung ma-fulfill yung purpose mo. Si Kristo, yung obedience niya sa Father, willingness niya to lay down His life, is nagresulta ito ng success ng kanyang purpose, which is to save mankind. Sa atin din, mga kapatid, kailangan ma-develop sa atin yung willingness and obedient heart. Kasi yan lang yung vehicle natin na masasakyan natin papunta dun sa fulfillment ng purpose natin, sa success. Sa world, ibang klase ang success na ino-offer. Sa world, yung success competition, di ba? Kapag hindi ka maganda, hindi ka success. Pag hindi ka nanalo sa beauty contest, parang hindi ka success. Ang success talaga yung nakuha niya yung corona. Pero kay Lord, hindi. Ang success ni Lord is the fulfillment of your own purpose. Pag kahit gaano pa katayog yung marating mo sa mundo, meron pang gagaling sa'yo. Amen? Kahit na may Kobe Bryant ka, may Michael Jordan pa, may uusbong pa yan in the next generation, may debate pa yan, may mga may mga mas higit. Yan kasi sa mundo, yan kasi yung paningin ng success sa mundo. Pero sa atin, magsimula tayo sa tinatawag na personal success, yung self-success, yung self-development. Amen? Naisingit ko lang yan, recap dun sa sa message natin last Friday. But our message for today is part 2 dun sa message natin last week. Not my will, but yours, but your will, part 2. Amen. So, napag-aralan natin yung tinatawag na prayer template ni Christ, di ba? Pag sinabing template, hindi ito inuulit-ulit, hindi repetitive, hindi mo gagawing orasyon. Alam niyo yung orasyon? Bisaya lang ba yun o Tagalog din yung orasyon? Tagalog din, ano? Hindi yung inuulit-ulit, parang magic word sa lampara. Hindi ganon yung prayer.
Ang prayer template na binigay sa atin ni Lord dun sa Matthew 6 is, ito yung guide natin. Kumbaga, ito yung template is the structure on how you will pray. Template is, wala pa itong substance. I-fill inan pa natin ito. Dapat maunawaan natin yan, ano? Tayo pa yung i-fill in nun kung ano yung desire ng heart natin. Amen? Hindi lang basta parang parang ibinigay mo na, bahala na. Kasi sabi ni Lord, paano tayo manalangin? Atras tayo ng konti doon sa Matthew 6:8. Matthew 6:6-8. Sabi niya, when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. So kapag paulit-ulit ka pala nanalangin, yung parang repetitive yung prayer mo, parang pagan ka pala, pagano ka. Ibig sabihin, hindi ang Diyos ng Israel yung Diyos mo. Ibig sabihin, iba ang Diyos mo. Amen? For they think they will be heard because of their many words. Paulit-ulit, paulit-ulit. Routine. May may binibilang pa. But sabi ni Jesus, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Alam na pala ng Diyos yung kailangan natin. But dito sa 8, He's talking about our personal. Alam na ng Diyos yung personal mo. Hindi ibig sabihin na wag ka na mag-pray kasi alam naman na ni Lord yung heart mo. Hindi. Magpipray ka pa rin, malalaman natin ngayon. But yung personal mo, lahat ng personal mo, alam na ng Diyos yan. Huwag nating ibalik kay Lord yung template. Amen? Halimbawa, may template ka ng letter. Pinapagawa ka ng boss mo ng letter, halimbawa. Tapos, letter of Anong letter? Maliban sa resignation, ang letter naman? O, recommendation. May template yan. Pero ibabalik mo sa, Lord, boss, nagawa ko na yung letter. Pagtingin niya, yung letter of recommendation mo, template lang. Walang laman. Parang yung PowerPoint. Di ba? Sino nagpa-PowerPoint dito? Pag nagbukas ka ng PowerPoint, may template agad yan, di ba? Lalagyan mo ng title, lalagyan mo ng body, pwede kang mag-insert ng mga effects. Andiyan na lahat yan, nakaset na lahat yan. Empty pa yan. Yun yung ibig sabihin natin ng prayer template. So yung our Father who art in heaven, hallowed be your name, that is not supposed to be paulit-ulit. Amen? That is just a prayer template. Amen? Kasi sabi ko nga, we think God as a genie na pag nagbigay tayo ng magic word, may lalabas na kulay blue na mama na malaki na mataba. Tapos igagrant yung 3 wishes natin. Hindi ganon. Kailangan kausapin natin si Lord. At malalaman natin ngayon yan sa study natin. How you pray. Sabi ni Lord, this is how you pray. Hindi, this is what you will pray. Amen? Magkaiba yun. Sabi niya, ganito kayo manalangin. Hindi niya sinabing, ito yung ipapanalangin nyo, ulit-ulitin nyo. Ganito kayo manalangin. So, napag-aralan natin nung nakaraang linggo yung mga topic doon, di ba? Our Father, we know the source. Holy be your name. Our Father who are in heaven. Alam natin na yung God the Father is the source. At yung resources natin, hindi nanggagaling sa earth, nanggagaling sa heaven, unlimited yan. Everything that is physical is made by the spiritual. So, ibig sabihin, hindi nauubusan. Hindi mo rin pwedeng girahin yung gobyerno ng langit kasi hindi aabot yung missile mo doon. So, ibig sabihin, naunawaan natin yon. And then, sabi doon, ang prayer natin, Thy kingdom come. Mangyari nawa ang kalooban mo. Your will be done on earth as it is in heaven. Ngayon, balik tayo doon. Nung pinag-aaralan ko yung word na prayer, it is a legal term pala, hindi religious term. Pag sinabing prayer, sa Hebrew, ang katumbas kasi niya na word is petition. Everybody say petition. Petition, anong ibig sabihin ng petition? It is a written request, formal written request, typically one signed by many people appealing to authority in respect of particular cause. Ibig sabihin, it is parang, pag sinabing petition, alam niyo yung petition, di ba? Mangangalap ka ng signature, uso ngayon yan, di ba?
Pagkatapos magpe-petition kayo into one cause, halimbawa, may gusto kayong idulog sa kung kanino man. That is the meaning of petition. When you pray, it is the same. When you pray, it is same like writing a petition to God. May petition. Kaya nga if you make the petition personal, kasi ang petition naghanap ako sa Google, naghanap ako kanina, wala akong makitang petition na mag-isa niya lang. Yung mag-isa mo lang tapos magpe-petition ka. Pag petition, madami. Amen. So ibig sabihin yung prayer template na binigay sa atin ng Lord is personal. Pero hindi ko sinasabing huwag kayo mag-pray ng personal. Pwede niyo kausapin si Lord. Yung example dyan, yung tax collector, nagpe-pray siya mag-isa, tapos dumaan din yung scribe o Pharisee ba yun, hindi ko alam. Pero nanalangin sila, parang nagmalaki ngayon yung isa. Ito, personal prayer talaga yun. Walang problema dun. But the most powerful prayer is not just personal, kasi alam na ng Diyos yun eh. The best prayer, the most powerful prayer is yung prayer template na binigay ni Lord sa atin. Kasi sabi niya sa kanyang mga disciple, ganito kayo manalangin. Amen? So, naunawaan po natin. Another term for, tawag dito, meaning ng tinatawag na petition is, parang nagde-demand ka sa government for a change. Parang ganun. Parang may gusto kang gawin. Kaya nga, when you pray, sabi ni Jesus, don't make it personal dahil alam niya kung anong kailangan mo. Sabi sa Matthew 6:9, He started, sabi niya, Our Father. Pag sinabing our, ano ba yon? Single o plural? Singular or plural? Our. Diba? Pang maramihan. Hindi lang my Father. Hindi exclusive lang. Hindi lang, ang prayer niya, pang kalahatan. Sabi niya, our Father. Meaning, we. Not personal. Everybody say we. Sabi niya, again, truly I tell you, if two of you agree on earth about anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, I am among them, or I am in the midst of them. Tingnan nyo, kapag isa o dalawa, tatlo, congregation, ay nagpe-petition sa Diyos, at sila ay nasa tamang katayuan, nasa right alignment. Ang promise ni Lord sa kanila, sabi niya, I will hear your prayer. My Father will hear your prayer. Amen? Sabi niya, 2 or 3 that gathered together. Wag lang itong saan natin ginagamit. Parang magpe-pray tayo. Magpe-pray tayo. Pag nag-pray tayo ng dalawa, pinapakinggan tayo ni Lord. Ibig sabihin, nandito si Lord, kasama niya tayo. Hindi lang yun. But, kapag nagpe-petition tayo, 2 or 3 that gathered, nag-collect ka ng signature campaign. At nagkasundo tayo, merong unity na tinatawag, powerful yun, lalo na sa church. That is one of the weapon of the church, ng united na church. Dapat magkaisa. Amen? In prayer, in petition. Ito pa, give us. Palaging dun sa prayer template ni Jesus, give us, no? Pero ang prayer natin palagi, give me. Lord, parang kailangan ko ng ganito, gusto ko ng ganito, Lord, para sa akin, Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, inaapi ako, puro na lang ikaw. Ay, yung sin na ay, puro ay. Pero ang prayer template ni Lord, sabi niya ganun, mag-pray kayo ganito. We, give us. Hindi give me. Hindi I. Bakit us? Bakit we? Because, babalik ko dun kanina, when praying, we are petitioning. Amen? That is a legal term, hindi lang religious term na relihiyoso lang tayo pag nagpipray tayo. That is a legal term. Kasi ang Diyos natin, King of Kings, Lord of Lords. Pag king, nasa throne yan, kaya may throne tayo dito. Hindi ito parang kulto tayo na niluluhuran natin. Pero we acknowledge that when we are in the presence of God, we are in His courtroom. Andyan siya. We are in the midst of Him.
Andyan siya. Amen? As a kingdom citizen, kailangan nating mag-pray because wala sa ayos. So, kailangan natin kaya ka lang naman magpipetition kasi nawawala sa ayos, di ba? Halimbawa, na sila Kuya Kyle, nagpipetition na rin to ng salary. Di ba? Tayo minsan, pag gusto natin mag-increase, di ba? Tayo lahat, nire-remind natin yung company. O, kailangan, baka pwede tayong magdagdag, mag-increase. Ganun yung petition, sama-sama. Sa House of Representative ngayon, merong petition, di ba? Pinipetition na magkaroon ng charter change. So, ibig sabihin, ang binibuild up ko dito na idea is petition or prayer, or the prayer template of Jesus is not for a single individual. Amen? It is, ang petition is presented by a group of people who demands change. That is the reason for prayer, or that is the reason for petition. Kaya kapag magpe-pray tayo, sabi ni Jesus, we, us, our, hindi me, mine, I, hindi ganon. We ask for a change for the situation here on earth. Diba? Mabago yung sitwasyon dito sa mundo. Sabi niya, your kingdom come. Dapat ganon yung prayer natin. Your kingdom come, your will be done on earth. Dapat yun yung united prayer natin. Hindi lang personal. Hindi lang, bigyan mo ako, bigyan mo ako, bigyan mo ako. Kailangan ko ng kotse, kailangan ko ng bahay, kailangan ko ng boyfriend, kailangan ko ng magandang trabaho, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng lahat. Hindi lang ganun. Sabi ng Lord, alam niya na ang pangangailangan mong personal. Alam niya. Alam ng Lord ang personal natin pangangailangan. Hindi pabig kasi ng ating mga labi. Amen? Bakit nalalaman niya yung personal natin? Alam niyo kasi, kay Lord, kapag haharap ka sa courtroom for petition, pero ang dala-dala mo ay personal needs mo. Petition ba ang tawag doon? Di ba hindi? I-refer ka ng judge sa ibang department. Sasabihan niya sa'yo, mali ata yung napasok mo. Petition yung gusto mo mangyari, pero personal mo. Yung personal mo, alam mo ba, merong programa ang gobyerno para sa mga personal needs mo. Di ba sa atin, di ba, sa gobyerno natin, lahat ng mga needs natin may programa, lahat, di ba, ang gobyerno. Doon sa matitinong gobyerno, wala namang matinong gobyerno. Halimbawa, kapag ordinaryong tao ka, nangangailangan ka, basta citizen ka ng isang bansa, may pabahay, di ba? Ano yun? Programa ng gobyerno yun. May pabahay, may libreng sakay, may ano pa yung mga ibang may 4-piece, may pantawid pangkabuhayan. Merong ano pa yung mga programa ng gobyerno. Lahat 'yon kapag ikaw ay ikaw ay entitled ka kasi ikaw ay nasa right alignment ka sa government, ibig sabihin, lahat ng mga programa ng gobyerno, kaya mong makuha. Automatic, entitled ka doon. Basta wala kang violation. Kapag may violation ka, tapos pupunta ka, sabihin sa'yo nung head doon, mag-ano ka muna, may kaso ka. Ang kailangan requirements dito, NBI clearance. Mag-ano ka muna, ayusin mo muna tong kaso mo bago ka makakuha ng mga benefits. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Kasi automatic yung benefits natin as a kingdom people, automatic yan. Halimbawa sa Constitution ng Diyos, yung madaming programa para sa personal needs natin na hindi na natin kailangan ipag-pray. Nag-short ka ba sa budget? Sabi niya, bring your tithes and offering. Para hindi mapeste ang iyong. May programa ang Diyos para dyan. Kailangan mo ng magandang mahabang buhay. Halimbawa, may programa ang Diyos para sa mahabang buhay. Igalang mo ang iyong mga magulang. Puro programa yan. May programa ang Diyos para mapaayos yung mind mo. Kailangan mo magkaroon ng right alignment.
para masustain mo yung mga pangangailangan mo, sabi ng Diyos, para lahat ng mga hinahabol mo, hindi mo nahabulin kasi automatic ibibigay ko sa'yo. Ang programa ko dyan, seek ye first the kingdom and His righteousness. So ibig sabihin, may mga bagay na hindi na natin kailangan ipag-pray. Kailangan na lang nating puntahan yung mga programa ng gobyerno, nung kingdom. Naunawaan niyo po mga kapatid? Pero kapag nagbabiolate ka, hindi ka talaga makakuha ng mga benefits pag may violation. Wala nga naman pipila ka dun sa NBI, may kaso ka pala, nakasaksak ka. Hindi ka rin makakakuha ng trabaho kasi ang requirement sa trabaho, NBI clearance. Pumunta ka muna doon, sabihin mo muna, okay, ano ko muna to, aareglohin ko muna to, kaya hindi naman natuluyan. Sige, bayaran ko na lang. Ganun ang ibig ko sabihin, umareglo ka na muna bago mo makuha yung benefits. Kasi kung hindi, pupunta ka sa courtroom, nakita ka ng judge, pag nireview yung ano mo, yung record mo, ay, meron kang criminal case, oh. Hindi ka nagbabayad ng tax, hindi ka nagbabayad ng ITR, hindi ka nagbabayad ng sedula. Yung sedula mo, abroad ka, yung sedula mo, 5 piso. Kaya nag-disobey ka. Violation. Amen? Ngayon, yung personal needs mo, sabi ko, kaya ng Diyos yan. Basta sumunod tayo. In-line tayo dun sa Kanya. But if you ask Jesus na mabago ang country, mabago ang nation, mabago yung situation ng society, ibang usapan yun. Petition ang kailangan mo. Do you agree mga kapatid? Petition ang kailangan natin. Kaya nga sabi ni Jesus, this is how you pray. You must do it on God's way, not on your own way. Naliliwanagan po ba tayo, mga kapatid? You cannot change the world kapag personal mo ang hinihingi mo. Kailangan mag-agree muna. Kasi tayo yung itinalagaan ng Diyos para mamahala dito sa mundo. Kung gusto natin ng changes sa mundo, umapila tayo sa Diyos. Ganon kasimple, kaya nga may petition eh. Sabi niya, gusto ko pong magkaroon ng pagbabago, kailangan yung morality mo, yung values mo, yung nature mo, yung mga commandments mo, ito yung mangyari dito sa mundo. E di mag-unite kayo. Magsulat tayo ng petition. Lord, kaya nga sabi ni Lord, this is how you pray. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Tapos sa atin mismo, sundin natin. Amen? So okay na tayo doon. Punta ngayon tayo sa karugtong. Give us this day our daily bread. Amen? Kasi natapos tayo doon sa your will be done on earth as it is in heaven. So clear na tayo doon mga kapatid. Ano? So punta tayo doon sa part 2 natin. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. And number 3, lead us not into temptation but deliver us from evil one. Amen? Ready na po ba kayo? Continue tayo. Give us this day our daily bread. Pastor, sabi mo kanina, dapat hindi nahingin yung personal. Bakit pinapapray ni Jesus? Bakit nagpapapray siya ng tinapay? Tapos yung tinapay, daily pa. Bawal na ba yung bigas? Hindi na tayo kakain ng kanin. Bread na lang kakainin natin. Hindi ganon. Ang tinutukoy ng Diyos dito, hindi lang yung pagkain na physical. Ang tinutukoy niya dito, kaya nga kailangan naman maintindihan kung anong bread yung tinutukoy niya dito. Kay Jesus na mismo nagmula. Sabi niya, I am the bread of life. Alam niyo yung verse na yan? Sabi ni Lord, ito pa, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Yun yung tinutumbok niya na kailangan natin bread. Hindi yung bread na pagkain. Amen? So ano ibig sabihin nun? Para ang tao, para mabuhay, kailangan niya ng dalawang klase ng pagkain. Unang pagkain, ito yung physical food. Hindi na natin i-discuss yung physical food kasi expert na kayo dyan. Amen? Pero yung pangalawa, para mabuhay ang tao, para mabuhay ang physical natin, syempre, kailangan natin kumain, kailangan natin uminom ng tubig, kailangan natin ng nutrients sa katawan natin. That is physical. Pero sabi ng Diyos, hindi lang nabubuhay ang tao dyan sa physical food. Meron pang mas mahalaga. Ano to?
ang pinaka-importante, yung grace ng Diyos. Everybody say grace. All throughout the Bible kasi, pag nireview mo yung mga Bible, hanggang ngayon sa buhay natin, lahat lang naman tayo ay nabubuhay, humihinga dahil sa biyaya ng Diyos. Do you agree? Kapag inalis mo yung biyaya ng Diyos, malalagutan ka ng hininga. Kahit malakas ka pang kumain. Kahit malaki pa yung katawan mo. Kahit napaka-healthy mo pa. Pero pag yung grace ng Diyos ang mawala sa'yo, pwedeng finish ka na rin. Hindi ka complete. Finish ka. You are done. Finish na. Without grace, you will not be alive at this very moment. Kailangan ma-realize natin yun. Lahat ng mga tao sa Bible, nabuhay lang. Because by the grace of God. Sa biyaya ng Diyos. Kaya lagi nating isipin na kung wala ang grace ng Diyos, we are all bound to hell. Do we accept that, mga kapatid? Without the grace of God, lahat tayo, sabi nga nung pastor dati sa Pilipinas, medyo masakit magsalita, sabi niya, lahat naman tayo panggatong lang sa impyerno eh. Grabe naman, panggatong. Kasi totoo, di ba? Without the grace of God, wala tayo. I-judge tayo ng Diyos according dun sa mga nagawa natin. Tanungin mo ngayon sa sarili mo, mabubuhay ka ba ng walang pagkain? Hindi, di ba? Pero mabubuhay ka ba nang wala yung grace ng Diyos? Sino dito yung magmamalaki ngayon na kaya ko mabuhay kahit wala yung grace ng Diyos sa akin? Maraming mga tao, kahit yung mga atheist, kahit yung mga antay na ayaw kay Lord, ayaw sa kingdom, ayaw sa Diyos, they believe na okay lang sila, nabubuhay sila apart from God. Pero pag tinanggal ng Diyos yung hangin, palagi kong ine-example. Kaya lang naman sila nabubuhay, nakakahinga dahil sa biyaya ng Diyos eh. May araw, sinisikatan pa sila ng araw. Kahit tayo, humihinga pa ng normal. Yun yung grace ng Diyos. Pero ang Diyos palaging merong binibigay sa atin na pag-asa araw-araw. Para ma-realize natin. Sabi nga ni Pablo, di ba? Sabi niya, sometimes hindi mo na kailangan na isabihin dun sa mga matitigas ang puso. Through creation pa lang, madideclare na may Diyos. Through creation, through sa lahat, sa lahat sa hangin, tumingala ka nga lang sa langit eh. Ma-amaze ka at marirealize mo sa sarili mo na meron talagang Diyos na graceful, na sa kanya nagmula ang lahat, na walang pwedeng mag-explain, di ba? Pero ang tao, kadalasan, is nagmamayabang na akala nila kaya nilang mabuhay nang wala yung grace ng Diyos. Pero pag pinatulan kaya sila ni Lord, buti hindi ganun si Lord, ano? Kasi kung ganun si Lord, walang nakatungtong sa atin dito sa estado ngayon. Lahat tayo nung nasa prime tayo ng kalokohan natin. Siguro tayong lahat kinat ng Diyos kung wala yung biyaya niya. Kaya kailangan maunawaan natin yon. Kaya nga sabi ni Jesus, whoever comes to me will never go hungry. Hindi niya pinapatakuyan dito yung physical food, but ito yung grace na pinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. Pero wag nating aabusuhin. At ang grace, hindi ibinibigay ng isahang bagsak lang. Pag binagsakan ka ng grace, baka yumabang ka. Wala ka ng, hindi ka nahihingi. Yung believe ka na sa sarili mo kasi marami akong pondo ng grace eh. So, ibig sabihin, hindi ako matitisod kailanman, malakas ako, yayabang ka nun. Amen? Kapag kailangan mo ng grace, kaya hindi binibigay ng Diyos yan ng lahatan. Kasi kapag kailangan mo ng grace, hihingin mo yan sa Kanya. Available yan. Ang biyaya ng Diyos, available. Kailangan mo lang magpakababa at hingin sa Kanya yan. Kailangan mong i-acknowledge na hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Amen? Sabi niya nga kay Paul, di ba? My grace is sufficient for you.
for your weakness. My power is made perfect for your weakness. So, ibig sabihin, kahit si Pablo, kahit na bumabagsak siya, hindi siya nagmamayabang. Ang tindi nga ng ginawa ni Paul eh. Di ba? Ang daming na convert dahil sa buhay niya. Pero hindi siya nagmamayabang na, ay, ako na yung hindi na ako mawawalan ng dito, ng power kasi magaling ako eh. Pero si Pablo umiiyak pa rin. Tayo pa kaya, mga kapatid, huwag tayong magmayabang sa Diyos. Amen? At ang grace, huwag inaabuso. Sabihin mo, huwag mo ngang inaabuso, kapatid. Sabihin mo. Iba yung tingin. Parang kagaya ni Samson, inabuso yung grace. Sino nakakilala kay Samson? Yung asawa ng kapitbahay ni, si Kuya Samson. Iba na naman yan. Samson, akala niya hindi na mawawala. Di ba? Ang lakas niya na, nagyabang na siya, parang kayang-kaya niya na lahat, nakisama dun sa mga Palestino, di ba? Ay, ayaw ng Diyos, huwag kang makipamatok. Sabi niya, inabuso yung lakas, binunyag pa yung kahinaan niya dun kay Delilah. Tandaan natin, huwag nating abusuhin yung grace ng Diyos kasi pwedeng mawala yan. Pwedeng makat ka kasi ang tigas ng ulo mo. Hindi ko sinasabing may hangganan ng Diyos. Pero napatunayan yun sa buhay ni Samson eh. Minsan titiisin ka ng Diyos eh. Pag nasobrahan ka na, minsan titiisin ka rin ng Diyos. Hayaan ko nga to. Akong bahala pero hayaan ko to. Pero dalawa lang yan. Yun ba yung sorrow na yan nararamdaman mo magpapalapit sa'yo sa Diyos? Kung sa Diyos yan, magpapalapit yan. Pero kung sa sarili mo lang yan at pinigilan mo at nag-disobey ka, pwedeng mas mapalayo ka sa Diyos dahil sa sorrow na yan. Kaya mas piliin natin na kapag nakakaranas tayo, hingi tayo ng grace sa Diyos. Amen? Tandaan natin, huwag nating aabusuhin. Dapat parang si Pablo tayo. Si Pablo, pag nakaramdam, niluluhod agad, Lord, I need your grace. Dapat ganun yung prayer natin every day. Give us this day our daily grace. Di ba? Parang ipaparaphrase natin. Kasi araw-araw kailangan mo ng biyaya ng Diyos eh. Amen? Si Saul, ganun din. Akala niya okay na, kaya yumabang. Kilala niyo si King Saul. Yumabang. Akala niya, siya na talaga, siya na ang dawan. Kaya ayaw niya nang sumunod. Maganda yung intention, pero walang obedience. Hindi pwedeng decision lang, hindi pwedeng emotion lang. Kailangan may obedience, may pagsunod. Si Saul. Di ba, alam niyo yung kwento ni Saul? Inalis sa kanya ang lahat. Siya pa rin na nakaupo, pero hindi na siya wala na yung anointing sa kanya. In-strip out siya ng Diyos, walang natira kay Saul. Pwede palang gawin ng Diyos yun kapag nagmalaki tayo. Amen? Buti ito si Samson, nagampanan niya pa rin yung purpose niya sa last minute. Kasi si Samson, magkaiba sila ni Saul. Si Saul, wala talaga. Hanggang huling hininga ni Saul, gusto niya pa itaas siya ng Diyos kahit na gumawa niya siya ng disobedience kay Lord. Gusto niya, patayuan pa siya ng rebulto. Honor me. Kahit na sablay na siya, honor me pa rin. Pero itong si Samson, iba. Sa huling sandali niya, hiningi niya pa rin, Lord, patawarin mo ako. Sa pinakahuling pagkakataon, ibigay mo ulit, balik mo yung lakas ko. Ngayon, na-fulfill niya pa rin yung purpose niya. Alam niyo kung bakit? Ang purpose niya kasi, hinirang siya ng Diyos as judge sa mga Israel. Ibig sabihin, tagapagtanggol ng Israel. Ngayon, mas marami pa siyang napatay na kaaway ng Diyos dun sa last minute niya kaysa dun sa buong buhay niya. Paano nangyari yon? Binalik niya lang yung relasyon niya sa Diyos. Humingi lang siya ulit sa Diyos. Kapag humingi ka sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos. Yun nga lang, wag na natin gayahin yung kay Samson. Magpagamit na tayo sa Diyos yung tuloy-tuloy, hindi yung last minute na, pagkatapos dedo na. Okay, nagamit mo nga, pero wala naman. Last mo na yan. Maganda pa rin yung tuloy-tuloy na mga kapatid.
Ngayon pa lang, dapat na-enjoy na natin yung, kaya lang naman tayo tumatayo because of the grace of God eh. Amen? May general purpose yung grace natin. Hindi yan ibigay ng Lord just to sustain our personal needs. Kailangan, ang grace ng Diyos, kailangan magresulta yan na ma-fulfill natin yung mga purpose natin. Amen? Kaya nga ang prayer, wag lang personal. Dapat, wag lang yung ma-safety mo lang yung sarili mo. Give us this day, palaging give us, kami. Isama mo yung mga kapatid, sama mo yung mga kaibigan, sama mo yung pamilya mo, sama mo yung congregation. Lord, mag-aapila kami, give us this day our daily bread. Bigyan mo kami ng grace, lahat kami, kasi lahat kami makasalanan, lahat kami may kakulangan. Lahat kami, hindi kami lahat perpekto. Huwag lang personal, ikaw lang ng ikaw. Amen? Unawaan po natin, mga kapatid. Give us this day our daily grace. Because again, man shall not live by food alone. Next, forgive our sins. Our na naman. Tayo. Kami. Patawarin mo kami. Kasama na naman yung lahat. Hindi lang ikaw. Forgive us our sins. How do we pray for forgiveness? Number 1, alamin muna natin na bilang inatasan ng Diyos na tagapamahala dito sa mundo, tayong mga kingdom people, madalas tayo yung laging nagdi-disobey sa Diyos. Unahin muna natin yon. Accept muna natin yon. Na para kang manager pero hindi ka kumilos as manager. Parang inatasan ka ng Diyos na may gagawin ka dito sa mundo, pero ang ginawa mo, personal mo yung inuna mo. I-acknowledge muna natin yun, napalpak tayo pagdating sa management dito sa creation ng Diyos. Pagdating sa mga pinapagawa ng Diyos, hindi tayo makasunod, nagdi-disobey tayo. Unahin muna natin yun, ihingi na muna natin ng tawad yun. Hindi tayo nakaka-obey sa will ng Diyos, sa kalooban niya. That is first how you ask for forgiveness. Sa courtroom ng Lord, ang pardon ay ibinibigay dun lamang sa mga umaamin. Kapag hindi ka umamin, tatambakan ka pa ng judge ng kaso. Do you agree? Pero kapag umamin ka, tinanggap mo, may pardon na tinatawag. Yun yung grace ng Diyos. Hindi mo alam kung paano yun. Pero kaya kang alisin nun dun sa sitwasyon mo kung lugmok ka man. That is the grace of God. Pero kailangan muna, i-accept mo muna. Tayo as kingdom people, i-accept natin na wala, hindi natin kaya. Palpak tayo. I-accept natin. Kaya nga ang prayer, forgive us for our sins. Lahat tayo. Kaya nga sabi ni Kristo, ganito kayo manalangin. Humingi kayo ng tawad kasi nag-disobey kayo. Sabi ni Christ. Tayong mga tao yung dahilan minsan kaya nadidelay yung advancement ng kingdom. Do you agree? Kasi tayo, imbis na gawin natin yung kalooban ng Diyos for the advancement of the kingdom, ang ginagawa natin, personal, puro I, puro me. Amen? Do you agree? Ngayon, paano uusad yung kingdom ni Lord? Kung lahat ng kingdom people ang busy sa kanilang mga sarili. Busy sa what they will eat, what they will drink, what they will wear. Pero ang sabi ni Lord, seek ye first the kingdom and His righteousness. Unahin nyo yung kalooban ng Diyos kasi susunod na lang yung mga bagay na yan, yung mga pangangailangan nyo. Kapag naunawaan nyo yung righteousness ng Diyos, magta-tithes ka. Pag naunawaan mo yung righteousness ng Diyos, igagalang mo ang iyong kapwa. Hindi ka mag-disobey. Meron kang tatlong right attitude, right relationship, right fellowship. Kasi andyan lahat yan sa program. Pag naunawaan mo yung righteousness ng Diyos, kaya unahin mo yung kingdom and righteousness ng Diyos. And all these things will be added. Kung citizen ka ng kingdom, dapat hindi tayo beggar. Marami tayo, pinamulat kasi sa atin ng religion, na kapag nagpipray ka, dapat nagmamakaawa ka. Alam mo yung luluhod ka, niluluha ka ng dugo, gagapang ka, pasasakitan mo yung sarili mo. Yun yung idea natin kung paano tayo mag-pray kay Lord. Pero ang prayer is a legal term sa king.
Petition. Amen? Hindi ka nagmamakaawa. Kapag beggar ka, ang ibibigay lang sa'yo, puro ka halimbawa sablay, puro ka disobedient, ang ibibigay lang sa'yo ng Diyos mercy. Pero ang totoo, pag lumakad ka sa kalooban niya, meron ka mga benefits sa kingdom. Ano yung benefits na yon? All these things will be added. Lahat ng mga kailangan mo, ang gobyerno yung bahala dun sa mga pangangailangan mo. Amen? Parang ganito, hingi tayo ng tawad sa disobedience natin sa Diyos. Pangalawa, hingi din natin ng tawad o pagpasensyahan din natin yung mga taong kagaya natin na nag-disobey din sa Diyos. Huwag tayong judgmental. Yun yung as we forgive those who sins against us. Hindi lang to personal na pinatawad ko na siya kasi nagkasala siya sa akin. I-general mo. Unawain mo yung kapatid, yung kapatid mo na yan, lahat, nagkakaroon din yan ng sablay. Nagdi-disobey din yan sa will ng Diyos. Unawain natin. Yun yung tinatawag na, forgive us, as we forgive those who sins against us. Kasi hindi naman perfecto sa atin eh. Nagpapatukoy lang ito na hindi personal yung paghingi natin ng tawad. Pwede yun, walang problema, may 1 John 1:9. Pero, wag din natin kalimutan na unawain yung mga kapatid natin na hindi rin nakakasunod dun sa ano. Kasi tayo din, hindi naman tayo perfectong nakakasunod eh. Pag-gewang-gewang din naman tayo sa lakad natin sa Diyos eh. Patawarin din natin sila. Wag nating alisin yung pagpapatawad sa kapwa. Huwag yung tayo na lang yung right. Yung pala, totoo, ikaw pala yung nakatumba. Amen? Kaya, tingnan natin. Saliksikin din natin yung mga sarili natin. Lawakan natin yung pag-iisip. Huwag tayong maging judgmental sa kapwa. Kung paano binigyan ka ng grace ng Diyos, magbigay din tayo sa kapwa natin. Hindi yung nagkakagulo tayo. May peace dapat. Amen? Sa Aimhay dapat mayroong peace. May peace ba sa Aimhay? Amen. Kagabi, iyak-iyak kayo ha. Alam nyo, kaya hindi nagiging effective yung prayer template natin, yung prayer natin. Kasi halimbawa, yung prayer natin na maibaba yung kingdom dito sa earth, hindi nagmamanifest. Alam mo bakit? Wala tayong unity. As a kingdom people, kanya-kanya tayo. Nagkakagulo tayo. May sarili kang personal na agenda. Puro ikaw, walang unity, nag-aaway-away, mahilig magtampo, may sariling style. Sa kingdom dapat wala nang ibang style. Dapat style lang ng Diyos. Ano yung style ng Diyos? Obedience lang. Yun lang yung pinakasusi ng lahat. Mag-obey ka lang. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Parang sa atin, walang pagbabago sa gobyerno ng Pilipinas kapag walang pagkakaisa yung mga leader. Ang gulo-gulo ng mga leader natin, nanonood ba kayo ng mga Senate hearing, tsaka ng mga TV patrol, hataw balita, nanonood ba kayo ng gano'n? Ang gulo-gulo ng mga leader natin, bangayan ng bangayan. Walang nagpapakumbaba. Walang nagpapatawaran, nagpapagalingan. Example, halimbawa sa Pilipinas, hindi maipasa-pasa yung tinatawag na charter change kasi walang pagkakaisa. Nag-aaway. Kahit sa ating kingdom people, walang pagkakaisa. Kaya yung sinusulong natin, bumabagal, nawawala, hindi ina-accept ng Diyos. Alam mo bakit? Kasi sabi niya sa 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Ibig sabihin kung ang mga tao, tayo lahat dito, pag sinabing humbleness, hindi lang ibig sabihin na huwag kang iimik pag nagsasalita. Hayaan mo na kahit nasasaktan. Hindi ibig sabihin yun ng humbleness, hindi humbleness yun. Ang humbleness, yung ini-aim mo yung peace, ini-aim mo yung magpapasakop ka, hindi ka nagtatampo, nagpapasakop ka sa leader. Yun yung humbleness na tinatawag. Hindi ka nagmamalaki, nakikinig ka, kumukuha ka ng suggestion, nagpapatama ka.
Nakikipag-unity ka sa sa kingdom people, yun yung tinatawag na humble. Kapag ganun tayo lahat, ang promise ng Diyos, didinggin ko yung petition nyo. Kasi hindi ko yung magulo eh. Pero pag magulo kayo, punta kayo sa courtroom, kayo mismo nag-aaway, tapos may petition kayo, sabi ng judge sa inyo, hindi, umalis muna kayo. Wala munang hearing ngayon. Ayusin nyo muna yung sarili nyo bago kayo magpresenta ng petition sa akin. Palalayasin tayo ng judge kapag dun sa courtroom. Di ba? Sino dito yung nakapunta sa courtroom? Yung pinatawag. Nag-witness na lang. Sino yung nag-witness? Wala rin. Okay, maganda yung natin, yung standing natin. Humble themselves and pray. Bago kayo mag-petition sa Diyos, bago tayo sa aim high, may sinusulong tayong mga petition na gusto nating mangyari sa world. Kailangan tayo nagkakaisa. Dapat walang iba. Pare-pareho tayo dapat. Isang aso lang tayo dapat. Pag sinabing chihuahua lang yung dalhin, walang magdadala ng bulldog, walang magdadala ng German Shepherd, walang magdadala ng Jack Russell. Dapat chihuahua lang ang dadalhin. Isa lang yung pagkakaunawa natin. Walang iba't ibang style. Amen? Sumunod muna tayo sa will at mag-obey sa rules ng kingdom. Pag nakasunod tayo ang pangako ng Diyos, then I will hear their prayer. Parang sa courtroom, okay na kayo, sige, I will hear your petition. At last, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Again, us, hindi me, hindi I. Us. Ano bang temptation ng mga Kristiyano today? Malapit na tayo magtapos. Makakain na tayo. Ano ba yung temptation na sinasabi ng Lord dito? Lead us not into temptation. Ano yung temptation ng mga Kristiyano today? Hindi personal. Although personal, meron tayong mga kanya-kanyang laban. Pero ang pinakamatinding temptation ng mga Kristiyano today, tandaan muna natin, kapag temptation, saan nanggagaling? Kanino? Huwag kayong mahiya. Sabihin niyo yung pangalan. Pag temptation, kanino nanggagaling? Kay Satanas. Hiya kayo kay Taning Kapag temptation, galing kay Taning. Kapag testing, galing sa Diyos yan. Amen? So malinaw tayo doon. Ang purpose ng temptation para i-tempt ka, to kill, to destroy, to steal. Para mag-fail ka. Yun yung purpose ng temptation. I-tempt ka. Ano naman yung purpose ng test? Para ipasa ka. Yung mga teacher na yan, nagbibigay ng test, hindi para ibagsak ka. Kaya yan nagbibigay ng test para ipasa. Amen? Unawaan natin yan. Sabi ni Lord, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. So, ibig sabihin, yan yung nagpapatunay na ang temptation, hindi nanggagaling sa Diyos. Pero, pwedeng mag-test ang Diyos. Test and approve. Pag napagtagumpayan mo yung testing, may approval. Doon mo palang malalaman yung perfect will. Sa mga citizen ng kingdom, ito na. The greatest temptation na in-offer ni Satan is his kingdom. Yun yung pinakamatinding in-offer niya kay Jesus Christ. Lahat ng yan, nakikita mo? Ibibigay ko sa iyo yan. Sa atin, mga kapatid, the temptation of the devil sa atin, minsan hindi niya tayo target personal, pangkalahatan, kingdom niya. Ang kingdom niya, masaya. Magagawa mo lahat. Pwede kang magdalawa, tatlo ng asawa. Pwede kang mangalunya. Pwede kang magnakaw. Doon sa kingdom, masaya yun. Pwede kang lasing araw-araw. Yun yung kingdom na ino-offer niya. Tempting yun. Pero sa kingdom ni Lord, dalawang kingdom lang palagi yan, mga kapatid. And those who are easily swayed at naniniwala doon sa mga lies ni Satan, sila yung mga taong ignorance. Nasa darkness, ibig sabihin ng darkness, ignorante doon sa katotohanan. Kasi bakit? Hindi alam kung anong nakasulat sa konstitusyon ng Diyos.
Kaya nananatiling ignorante. Yun ngayon yung panlaban ni Satanas. Kaya siya nakakahikayat na ang tao pumunta sa kingdom niya. Kasi ang labanan dyan, kapag hindi mo alam yung promises ng Diyos, mas mahihikayat ka sa kingdom ni Satan. Kasi ang saya doon. Huwag niyo akong pakialamanan, okay lang ako dito, ako nang bahala sa sarili ko, okay lang yun. Yun yung offer ni Satanas. Pero palagi nating tandaan, ang sign na namumuhay ka sa kingdom ni Satan, tatlo lang yan. I-reverse natin yung right. Left. Hindi. Pag sinabing right, may wrong. O, kapag ang buhay mo wrong attitude ka na, wrong fellowship ka na, wala ka ng relationship kay Lord, wrong relationship ka na, ibig sabihin, mag-isip-isip ka na nun. Hindi na kingdom yung, ng Diyos yung pinapamuhay mo. Kingdom na ni Taning yun kasi puro wrong na. Kaya sabi ko nga kay ate, pag magulo, wag mo nang pasukin ito. Ano na yan? Obvious na yan. Kahit masaya, basta magulo, wag na. Siguraduhin natin na nasa right attitude, right fellowship, right relationship tayo. Kung may kingdom of God na ang ino-offer is life, ang will niya ang nasusunod. Meron ding kingdom of darkness ni Satan na yung own will mo yung nasusunod. Pag own will mo naman, ang ganda-ganda pa naman, sarap-sarap pa naman pag sarili mong will yung nasusunod, di ba? Naranasan natin yun. Kasi walang magbabawal sa'yo. Pero sabi ni Lord, isurrender na natin yung will natin na yan. Kasi sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, your will be done, not my will. Amen? Malapit na. Sa citizen ng kingdom, meron talagang testing. And the purpose ng testing is to develop our faith and to develop our relationship to God. Pero, kapag nagpadala tayo sa offer ni Satanas, sa umpisa parang wala lang. Pero ang totoo, yun na pala, paunti-unti na. Walang ka na ng gana, ayaw mo na. Pwede tayong, walang excuse, pwede tayong madapa minsan. Pero ang siguraduhin natin na bumabalik tayo sa alignment ng Diyos. Amen? Balik tayo sa title natin, Your Will and Not My Will. Ganito ngayon, kung gusto mong, kasi maraming question to paano ba tayo makakasumpong o kaya makakasunod dun sa will ng Diyos? Di ba? Ganun din yung question natin, di ba? Paano ba ako makakasunod dun sa will ng Diyos? Ito muna yung kung hindi nyo alam, ito muna yung pinakasimple, kahit ako, ito yung sinusunod ko. Para makasigurado ka na nakakasunod ka sa will ng Diyos, isa lang muna yung kailangan natin. Nagsisimula sa letter O. Obedience muna, mga kapatid. Obedience muna. Kahit di mo na unawaan, obey muna. Kahit di mo alam, di mo na nasasaktan ka, dinisiplina ka ng mga leader, minsan parang hindi pabor sa'yo ang lahat, huwag ka munang mag-disobey, huwag ka munang umalis. Obey ka muna. Kapag nag-o-obey ka, nakakasigurado ako, kapag nag-o-obey ka sa Diyos, nasa will ka pa rin niya. Pero kapag umalis ka na, mawawala ka na sa will niya, sa kalooban niya. Isa lang muna yung tumbukin natin. Obedience lang muna. Si Kristo, kaya siya napagtagumpayan hanggang sa dulo, kasi mayroong obedience. Tayo, para makuha natin yung purpose natin, hindi pa natin alam. Minsan sa atin, hindi natin alam, hindi natin sure ano ba yung mga purpose na yan? Ano ba yung mga lalakaran na yan? Hindi ko alam. Kasi nandito ako ngayon. Isa lang muna, obey lang muna. Kahit di mo naiintindihan, sunod lang muna tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, sunod lang muna tayo, kapatid. Kasi kapag kabaliktaran yung gagawin mo, malilito ka. Amen? By studying this prayer template of Jesus, nawa, may sa pamuhay natin yung kalooban niya. Do not conform any longer to the pattern of this world. Dito tayo magtatapos. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Amen? To God be the glory. Maraming salamat.